Pagdating kay Godzilla, mahirap talagang maghanap ng mas iconic at astig na itsura ng halimaw o kahit anong karakter. Namumukod-tangi ang silweta ni Godzilla hindi lang dahil sa taas niyang daan-daang talampakan, kundi dahil din sa halos isang siglong paghubog sa kanyang disenyo. Isang karakter na maraming henerasyon ang nagbigay ng kani-kanilang ideya kung paano dapat ang hari ng mga halimaw. Sa pagdating ng Godzilla Minus Zero, posibleng ang bagong disenyo ni Godzilla ay maging malaking hamon sa mga nauna sa kanya. Simple lang ang misyon ng video. Ikumpara ang mga disenyo ni Godzilla mula -1 hanggang -0. Talakayin ang mga nanatiling pareho, mga pagkakaiba at ang saysay ng mutasyon. Sa kabuuan, mukhang natuwa ang mga tagahanga at manonood sa itsura ni Godzilla sa -1. Kaunti lang ang mga reklamo na narinig ko tungkol dito. Pero si Takashi at ang kanyang crew sa suporta ng Toho ay nakahanap ng paraan para gawing mas astig pa ang disenyo na ito. Sabihin mo sa akin ang opinion mo. Dahil sa SH Monster Arts, nakita natin ang pinakamalinaw na sulyap sa bagong disenyong naipakita sa ngayon. Tara, ikumpara natin ang bagong disenyo sa luma, tapos ipapaliwanag ko kung bakit may mga pagbabago. May ilang larawan ako ng SH Monster Arts Godzilla mula sa -1 at ng paparating nilang figure para sa -0. Sa totoo lang, talagang sa tingin ko, pareho silang astig tingnan. Oo, tandaan natin na figures lang ito, kaya hindi eksaktong kapareho ng modelong sa pelikula dahil sa mga galaw at kasukasuan na kailangan sa figure. Maaaring hindi eksaktong ganito ang bagong disenyo sa pelikula, pero mga 99% ay ganito na rin, kaya okay na ito sa akin. Ikaw, ano sa tingin mo? Isang bagay na mapapansin mo sa bagong disenyo ay mas agresibo talaga ang kabuuang itsura niya. Mula kilay hanggang paa, kitang-kita mo yon. Mula sa itaas, ang gitnang dorsal plate niya ay 5 beses na mas malaki kaysa -1. Sa tingin ko, mas maganda itong tingnan sa pelikula at hindi mukhang basta. Wala akong duda. Mas maganda talaga ang disenyo mula leeg pataas, 100% mas maganda. Mas matibay ang leeg ni Godzilla dito at nawala na yung sobrang pahabang itsura. Nakakapagtaka, mukhang mas maliit ang ulo ni Godzilla sa bagong pelikula, pero baka detalye lang ito ng paggawa ng figure at di talaga opisyal ang laki ng bungo. Kapag inikot mo ang mga modelo, mas malinaw lahat. Mahilig talaga si Takashi sa Monsterverse na Godzilla, halata naman. Sino ba naman ang masisisi sa kanya? Astig siya pare. Oo, ang bungo ni -0 ay hindi parang pitbull, kundi mas kahawig ng Monsterverse Godzilla at mas reptilya ang itsura. Sa usapang functionality, hindi ako sigurado kung bakit pinili ni Takashi na gawing mas maliit ang bungo na ito, pero siguro mas bagay ito para sa physical na labanan. Alam mo yon, mas maliit ang target. Sino ba naman ang nakakaalam? Maliit man ang ulo o hindi, mukhang galit na galit si Godzilla ngayon. Yung dating disenyo parang litong-lito o walang emosyon ang itsura. Pero ngayon, kitang-kita na seryoso si Godzilla. Dahil sa seryoso niyan itsura, mas maliit na bungo at makapal na leeg, lalo akong naniniwalang makikipaglaban si Godzilla sa isa pang halimaw ng mano-mano. Yun ang hula ko. Kung nagdadalawang isip ka pa rin, tingin ko papanig ka na sa akin pag nakita mo balikat niya. Grabe! Hindi naman mahina si Godzilla sa -1, pero itong -0 Goji, sobrang batak. Sabi nila, ang malalaking balikat at trap muscles ay palatandaan ng pagiging atletiko, siguro ganun din si Gojira. Sa tingin ko, ito ay dahil mas malaki na ang braso ni Godzilla. Parang tao na ang braso niya ngayon, kaya mas kaya niyang makipagbuno, marahil mas mahusay pa kaysa kay Godzilla ng Monsterverse na hindi ganoon kawig ang braso at hindi rin kasing kapit ang kamay gaya ng kay -0 Goji. Mukhang mananatili ang tinik sa siko, pero ngayon ay mas halata at peligroso ito. Mas toad na ang gitnang bahagi ng katawan ni Godzilla, pero hindi kasing laki ng pagbabago tulad kay Evo Godzilla at mas mabuti yon. Mas hindi gaanong malaki ang pagbabago sa tiyan ni G-Man at ipinapakita nitong mas nasa forma siya ng hindi mukhang kakaiba. Ito ay patuloy na makikita mo sa bagong disenyo ng kanyang katawan dahil makikita mo rin ang parehong pagbabagong papunta sa isang Goji na mas may pisikal na kakayahan kapag tiningnan mo ang kanyang mga binti. Mas payat na payat talaga ang mga ito ngayon. Mas gusto ko ang bagong disenyo ng mga binti ni Godzilla kaysa sa lumang klasikong hitsura. Mukha siyang atleta at tunay na mandirigma ngayon. Ibig kong sabihin, sa tindig pa lang niya, parang sumisigaw na may sumusugod sa akin, kaya dapat ako maghanda.
Classic pa rin ang itsura ng mga binti kapag tiningnan sa gilid. Kaya kung gusto mo ng mga goji na mas malaman, siguradong magugustuhan mo ito. Pag-usapan natin ang mga paa. Halos pareho pa rin, tatlong malalaking daliri at isa pang maliit sa gilid. Ang tanging pagbabago lang ay mas malaki pa sila ngayon kaysa dati. At mas pahaba at mas matalim ang itsura ng mga kuko nila ngayon. Mas naging epektibo sila gaya ng mga kamay niya. Maaring ang mutasyong ito'y para tulungan si G-Man manatiling matatag, pero alam nating obsessed ang mga tao sa paa ni Godzilla. Lagi silang napapansin dahil mga paa sila na medyo nakakabahala para sa akin. Sigurado ako na hindi natin mapapansin ang mga iyon sa pelikula. Pero i-like nyo pa rin ang video na ito para sa malalaking paa ni Godzilla para lang inisin palalo si Alistair. Pagdating sa kabuuang detalye, mukhang mas balot ng armor ang balat ni Godzilla ngayon. Talagang pinaghirapan niya ang mga defensive buffs niya, sigurado yan. Lahat ay mas malaki, kapansin-pansin, matulis at matalim. Mas halata pa yan pag tiningnan mo ang mga nakakabaliw na dorsal plates. Kahawig pa rin ng -1 build ang mga disenyo, pero mas marami na akong nakikitang iba't ibang hugis ng plates ngayon. Ang mga ito dito ay mukhang galing sa -1, pero yung sa baba halos taladang Monsterverse Godzilla na. Sa palagay ko, dapat makita ng lahat ng Godzilla fans kung paano nirerespeto ni Takashi Yamazaki ang mga disenyo ng Godzilla at kinukuha niya ang mga gusto niyang bahagi para isama sa kanyang mga gawa. Itong taong ito ay talagang akma sa paggawa ng mga pelikulang Godzilla. Siguro isa siya sa pinakamagandang pagpipilian ng direktor para sa isang malaking IP nitong mga nakaraang panahon. Sigurado ako dyan. Mukhang fan talaga siya ng lahat ng tungkol kay Godzilla at bihira talaga yon. Pero nagdagdag din siya ng mga bagong bagay. Nagdesisyon siyang maglagay ng mas malalaking tinik sa katawan tulad sa mga balikat na medyo nagbibigay ng Cruella de Vil vibes, pero ayos lang sa akin yon. Itong malalaking side tail plates kasama na talaga sa disenyo ng -1, pero dati hindi ito kapansin-pansin. Sa kabuuan, may saysay ang mga tinik at dorsal plates para sa Godzilla na muling isinilang. Isa pa rin siyang nilalang sa esensya, pero nabuo lang siya ulit sa mas mataas na anyo. Isang tamang mutasyon ng katawan na malapit pa rin sa orihinal na itsura at hindi nakakagulat o naghahati sa mga tagahanga. Bakit ba nagmumutate si Godzilla para lumakas? Marami kasing pelikula, mga 3 pupa na pwedeng magpaliwanag niyan. Ito ang Godzilla na hindi dinisenyo para labanan ng mga tao. Ito ang Godzilla na handang wasakin ang lahat ng halimaw. Pero opisyal, wala pa ring halimaw na pinangalanan. Pero sequel pa rin ito. Kailangang higitan at gawing mas kahanga-hanga si Godzilla ngayon. Ngayon, kailangan na lang nating maghintay at tingnan kung paano ito mabibigyang buhay sa screen at hindi na ako makapaghintay. Sabihin mo sa akin kung ano ang nararamdaman mo. Kung lumalakas ang iyong atomic energy dahil sa hype para sa -0 at supernova, subukan mong panuorin ang iba pa naming mga video sa channel at balik-balikan mo kami dito sa Dangerville. Laging masarap magkaroon ng mga bisita, mga pamilyar at mga bagong muka. Kung hindi, ako na lang kasama si Alistair na di tumitigil sa kwento tungkol sa paa ni Godzilla. Guys, tulong naman! Ito si Jacob. Magkita tayo sa susunod.